Okay, praise God. Ang ating pong pag-aaralan ay about God's Word, or ang title po natin ay God's Word, People of the Book. Amen. Yung ating pong mga nakaraang topic is about emotions. I hope po ay nakakasabay kayo. Yung mga hindi po nakakapakinig ng ating series ay available po sa ating page, mga kapatid. You can watch it again, or kung hindi nyo pa po napapanood ay panoorin po ninyo. At nawa ay mapagpala tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. January is National Bible Month in the Philippines. Sina-celebrate po yung tinatawag na National Bible Month. No? Buwan ng Biblia sa Pilipinas. It is our opportunity to preach about the importance of the Bible or the Word of God. Ito pong mga susunod na linggo, Sabado, ang ating pong pag-aaralan ay about the importance of the Word of God. Let me share a short story. God's Laser ang title nitong story na ito. Scientists have discovered a variety of uses for the laser beam. We once thought it is a design of science fiction. Nung unang panahon, pag sinabing laser, ay parang science fiction lang, hindi ito walang katotohanan. Now, laser are used for many industrial, medical, navigational, and communicative purposes. Sa ating panahon ngayon ay ginagamit na po yung laser. The difference between laser and a light from an ordinary bulb is what? Direction. Okay? Ang pagkakaiba daw po ng common bulb, bombilya, at saka laser ay yung direction. Bakit? Bakit sinabi yun? A laser sends powerful parallel beam. Parallel siya, ibig sabihin ay straight. God's Word is like a laser. Kaya nga yung regular bulb diffuses light in all direction. Yung bulb, mga kapatid, yung ilaw niya, yung liwanag niya, sa lahat ng direksyon. Pero yung laser, concentrated. Nakita natin ang pagkakaiba ng bulb at saka ng laser. So, God's Word is like a laser. Bakit? It can pierce into the very heart and soul of everyone on earth. Dahil concentrated Very personal Siguro naranasan na niyo yan, Kapag mayroong sermon si pastor, parang ako yung pinariringgan ni pastor, Para sa akin yun, Because God's Word is like a laser. Kaya nga sabi, Rhema Word of God, it is personal, it is alive sa ating mga buhay. Ang makapangyarihan ng salita na po, it can pierce into the very heart and soul of everyone on earth. Minsan, nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Nangungusap sa atin ng Panginoon, yung tinatawag na nagre-rema ang salita ng Panginoon sa ating puso. Minsan, naiiyak tayo. Bakit? Parang sinasabi ng Panginoon sa atin mismo yung preaching. It can separate the soul from the spirit. It can discern the highest and lowest thoughts. It can speak to our attitudes and intention. Are you allowing God's laser or His Word to work in you? Hinahayaan ba natin yung salita ng Panginoon ay tumama sa atin? Amen? Hinahayaan kasi minsan, sabi nga ni Sister Karen kanina, minsan nagiging matigas yung ating puso. Nagiging parang pusong bato tayo. Kailangan nating ipabasag ang ating mga puso sa Panginoon. Are you allowing God's laser, His Word to work in you? Sabi ng Psalm 119, sabi diyan, Psalm 119 is about glorifying God and about the written revelation of God. The Masoretes, a group of Jewish scholars between the 16th and 10th centuries AD, said that the Word of God is mentioned in every verse except Psalm 100 verse 122. Other people analyze this differently with disagreement about verse 84, 90, 121, and 132. Ang punto po rito, mga kapatid, maraming scholar nagsasabi, Psalm 119 is all about what? The Word of God. But Scripture is mentioned in at least 171 of the 176 verses. Tingnan nyo, 119 yung verse ng 176 verses yung verses ng Psalm 119. Ilang beses nabanggit yung scripture o yung Word of God?
171. Ganon yung concentration, na tinutukoy, pinaka-focal point ng Psalm 119 is the Word of God. In this Psalm, there are 8 basic words used to describe the Scripture. Ano yon? Para i-mention yung Word of God, yung Scripture, yung written revelation of God, ano daw yon yung mga ginamit na word? Una, law. It is speaking about the written revelation of God, of the Bible. Word, judgment, testimonies, commandments, statutes, precepts, and word. Lahat yun tumutukoy sa salita ng Panginoon. Yung mga word na yun, mga kapatid. So the Bible is inspired. Ang salita ng Panginoon ay inspired and infallible. 2 Timothy 3:16 says, all scripture are given by inspiration of God, or God-breathed. Out of God, or scripture is breathed out of God. Yun, sa Greek word yan, tinatawag na theopneustos. God-breathed, hiningahan ng Diyos, inspired by God. But Psalm 119 is about this sufficiency of scripture, na ang salita ng Panginoon, the written revelation of God, ay sapat sa ating mga buhay. Amen? Unfortunately, many people, many believers, ignore and neglects the Word of God. Yung Psalm 119, patungkol sa sufficiency, that the Bible, the Scripture, is enough for us. Kaya nga pagkain ng ating pang-araw-araw na spiritual na pamumuhay. Kaya enough ang salita ng Panginoon. Pero unfortunately, marami sa atin, we ignore, neglect yung Word of God. Sabi mo sa katabi mo, nagbabasa ka ba ng Bible? Siguro yung ating Bible ay inaalikabok na. Ano mga kapatid? O kaya pag sinabi ni Pastor, okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Habakuk. O hahanapin mo sa dulong banda. Sa Revelation, sa New Testament mo hinahanap. Kasi hindi mo alam, hindi mo binabasa. 50 years old ka na, 30 years old ka na, never mo pang binabasa yung buong Biblia, mga kapatid. Diba? We ignore ang napakahalaga ng Biblia, but we ignore and neglect the Word of God. Psalm 119, 1-8, yan yung ating emphasis this evening, which emphasizes the blessings of those who live according to the Word of God. May blessing eh. Kapag namumuhay tayo according sa salita ng Panginoon, may blessing. Amen. Blessing according those who are living according to the Word of God. Focusing on devotion, obedience, and the pursuit of holiness. May blessing, mga kapatid. So the term people of the book, bakit natin sinabing yung title natin, people of the book? I need to justify, I need to explain it eh. Sabi natin, ang ating title eh, God's Word, people of the book. The term people of the book doesn't come from the Bible. Wala sa Bible yon, yung people of the book. Saan galing yon? It comes from the Quran. Actually, yung Quran, tinawag ang mga Kristiyano at saka mga Jewish na people of the book. You are people of the book. Katulad ng salitang Christian. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ, kayo, ang tawag sa inyo, mga Christian mula ngayon, ha? Hindi naman eh. Wala naman sa Bible yun eh. Ibig sabihin, nasa Bible, pero hindi Kristiyano mismo ang tumawag. They were called, in Acts chapter 11:26, they were called first Christian in Antioch. Tinawag sila ng mga tao sa labas, outsider, Christian. Kasi they are following Christ. Ganon din yung people of the book, hindi Kristiyano ang tumawag sa atin ng mga people of the book, kundi yung mga Muslim. Islam is in this disparaging way, or they are trying to belittle yung mga Christian dahil people of the book daw eh. We refers to Jews and Christian as people of the book. Christians have received it and taken it on our own. Tinanggap natin eh. We are people of the book. Bakit natin sinabi yon? Bakit? We believe that the written Word of God is authority for life, faith, and of every believer. Bakit natin tinanggap yung bansag sa atin na people of the book? Kasi nga, we believe in the Bible. We believe in the power of the Word of God. Amen? Na ito ay authority sa ating buhay, sa ating pananampalataya. So we don't have problem people calling us people of the book. So let us see how the Word of God influenced those who live
by the Word of God. Paano nakaka-apekto sa atin? Yung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, we devote ourselves in the Word of God. Paano makaka-apekto sa ating buhay? Una, number one, napakahalaga. Number one, blessedness of the people of the book. No? Sabihin nga natin, we are, kasi people We are people of the book. Amen? Una, blessedness of the people of the book. We are blessed. Sabi ng Psalm 119:1-2, basahin natin. How blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of Yahweh, the law of the Lord. How blessed are those who observe His testimonies, they seek Him with all their heart. Tandaan natin yung word na law of the Lord, law of Yahweh, and testimonies. They are talking about what? The written revelation of God, the Bible. Tandaan natin kanina, sinabi natin kanina, those words are talking about the written word of God, no? Which is the Bible. Sabi natin diyan, sinabi ng Biblia, how blessed are those whose way is blameless. Number, the source of blessing, ano ba yung source ng blessing natin? Saan nanggagaling yung blessing natin? Blessing comes from obeying God's word. Amen? Ang isang taong masusunurin sa Panginoon ay pinagpapala. Andiyan ba kayo? Nakikinig tayo? If you are obedient to the word of God, to the law of the Lord, ay pinagpapala tayo mga kapatid. So, pag opposite, pag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sa naisin ng Panginoon sa buhay natin, ay walang pagpapala ron, no, mga kapatid. People of the book obey God's word. Kung ikaw you consider yourself people of the book, dapat sinusunod natin ang salita ng Panginoon. The word blessed here, no, from the Hebrew word, esher, which means happy. No, happy or blessed. Sa New Testament, makarios. Sa Greek, mga kapatid. Means true happiness, surpassing joy, total contentment, perfect peace, and complete satisfaction in God. Ulitin ko, ibig sabihin ng esher or blessed. It means what? True happiness. Amen? Sino gusto maging masaya? Amen. Meron bang gusto maging malungkot? Wala naman siguro, no? Gusto kong maging malungkot yung buhay ko. Laging malungkot. Gusto ko yung kahapisan. Problema, I want problem. Di ba? I want problem only. Sabi sa Facebook I want problem only. Siguro wala naman. Blessed, ibig sabihin, means true happiness. Surpassing joy. Total contentment, perfect peace, and complete satisfaction in God. Si Lord lang sapat na. Yun yung true happiness. Wala kang pera pero masaya ka, no? Pero bigyan mo rin ako, Lord, ng pera. Yun ang prayer natin madalas Ang tanong, do you want to be blessed? Sabihin mo sa katabi mo, do you want to be blessed? Kasi alam na natin ibig sabihin ng blessed, happy. True happiness. Lasting joy. Yan yung ibig sabihin ng blessed. No? Gusto naman natin yan, pagpalain tayo ng Panginoon Ang tanong, sino yung pinagpapala ng Diyos? Ang sabi diyan, those who are. No? Those who are. Doon sa verse, those whose way is blameless. Ibig sabihin, hindi lahat blessed. Hindi lahat nakakaranas ng blessing. Anong sabi? Those who are, merong separation This implies that all else are unhappy. Yung iba, unhappy. Pero merong those who are ways are blameless, those who obey the law of the Lord, they are blessed. Pero yung iba, syempre, they are not. Diba? Simple lang Or we are no? This implies that all else are unhappy. All men desire happiness. Amen? Tama ba? Amen. All men desire happiness. We all pursue happiness, but it is clear in the text that true happiness can only be found in number one, obeying God's word, and number two, seeking God's will through His word. Gusto mong pagpalain ka ng Panginoon? Anong unang gagawin? Obey God's word and seek His will in all your ways. Blessed are those whose way is
blameless. Ano ibig sabihin ng blameless dito? Blameless here is from the Hebrew tamim, which means without defect or perfect. Naku, hindi pala ako pwede. Di ba? Sabi kasi, blessed are those whose ways are perfect. Tamim, from the Hebrew word. Pero, anong ibig sabihin natin dyan para maintindihan natin? But we can all agree that Christians are far from being perfect. Tama ba? Sino po perfect dito? Taas ang kamay. Meron po ba? Ano? Ipapako natin. Perfect pala kayo. Kasi si Jesus lang ang perfect eh. Di ba? Mga kapatid. So we are far from being perfect. So anong ibig sabihin ng tamim dito ng perfect? But we can all agree that Christians are far from being perfect. But better translation is being undefiled or purity. Mas malinaw. Undefiled. Nagsisikap tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Nagiging pure tayo, mga kapatid. Not necessarily perfect. Ano? How being undefiled is manifested. Paano natin masasabi yung isang kapatid ay pure, undefiled? No? Not perfect. Kasi hindi nga natin kayang maging perfect. Si Jesus lang ang perfect eh. Diba? Amen? Si Jesus lang ang perfect. So, paano tayo magiging pure? How we are going to separate ourselves. Kasi pag sinabing pure, you are separated from the world. Yun yung ibig sabihin ng pure. So being undefiled is manifested. Verse 1 says, how blessed are those whose ways are blameless, who walk in the law of the Lord. Paano daw maging separated tayo from the world? Lumakad tayo sa kalooban ng Panginoon, sa naisin ng Panginoon. So, makikita natin ng isang tao na nagiging undefiled, nagiging tamim, no? Anong ginagawa niya? They are walking in the law of the Lord, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sumusunod ba tayo, mga kapatid? Parang nanahimik na. Then? Sabi yan, if a man is walking in obedience to the word of God, then that is a clear evidence. Clear evidence. Ano? Clear evidence that he is keeping himself pure from defilement, separating himself from worldliness. Kapag sumusunod, sinisikap mong sumunod sa kalooban ng Panginoon, tandaan natin, ulitin ko, hindi natin sinasabing perfect. Pero sinisikap mong sumunod sa ways ng Panginoon, sa naisin ng Panginoon, sa sinasabi ng Biblia sa buhay mo, therefore, you are separated, you are keeping yourself pure from worldliness. Yun yung sinasabi ng Biblia na walking in the law of the Lord. Blessed are those who are blameless. Amen? Nandiyan kayo? Amen. So, paano makita na physically, no? Evidence na tayo ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Psalm 1, 1:1-2, anong sabi diyan? Evidence. Blessed the man who walks not in the counsel of the wicked, not stand in the way of sinners. And on his law, he meditates. Nakita natin, mga kapatid, ang galing eh. Ang galing ng pagkakasulat nito eh. Itong psalm na ito eh. Sabi niya, nakita natin, walks, stand, and sit. Andiyan kayo, mga kapatid? Sabi niya, blessed are those who walks not in the counsel of wicked, stand in the way of sinner, and sit in the seat of scoffers. Ang ibig sabihin niya is a parallel thought to emphasize the progression of temptation to ignore God's word. Na may progression eh. Una, naglalakad. Habang naglalakad, umi-standby. Pagkatapos umi-standby, umupo na. Nakita yung may progression of temptation to ignore God's word and listen to worldly things. Ano yung binanggit dyan, mga kapatid? Una, walk, ano sabi niya? Walks, not in the counsel of the wicked. Nakikinig ka sa mga payo ng mga masasama. Ang tanong ko, sinong payo ang pinakikinggan natin? Payo ba ng mundo? O payo ng salita ng Panginoon? Pag naghahanap ka ng pangangailangan mo sa buhay, paano ko kaya gagawin itong mga bagay na ito? Paano ko kaya didesisyonan ang mga bagay na ito? Tapos maghahanap ka sa YouTube, how to be rich,
10 secret to be lasting marriage. Nandiyan na sa salita ng Panginoon mga kapatid Sabi nito mga kapatid, ang linaw Blessed are those who walks not in the counsel of wicked. Ano yun? Yung progression yun to ignore God's word Una, sa mundo ka tignan natin yung sumunod na praise. But, his delight is what? In the law of the Lord. Anong sinabi niya? In the law of the Lord, and his law, he meditates day and night. Nakita na yung comparison. Yung una, sa worldly things ka. No? Willingly, i-ignore mo yung salita ng Panginoon. But, blessed are those na lumalakad sa naisin ng Panginoon. Ang meditation niya ay Word of God. Yun mga kapatid ang blessed. Amen. Psalm 119 may be considered an expression or exposition of Psalm 1. That the first Psalm affirms, this Psalm explain. Kaya connected yung Psalm 1 sa Psalm 119. No? In-expose ng Psalm 119 kung ano ibig sabihin ng Psalm chapter 1. Ang ganda mga kapatid. Blessed are those who are sincere. Totoo sa ating pagsunod sa Panginoon. Obedience that comes from sincere heart of seeking God's will. Sabi ng Psalm 119:2, how blessed are those who observe His testimonies, they seek Him with, sabihin natin, all their heart. All my heart. Amen. Obedience that is not just out of hypocrisy. Sumusunod ba tayo sa Panginoon dahil gusto nating maging very good tayo kay pastor? Sumusunod ba tayo sa Panginoon dahil para maging very good tayo sa ating mga magulang? Sa mga kapatid, no? Hindi mga kapatid. We are seeking God out of our heart, no? Whole heart, sabi ng Biblia. Blessed are those who observe His testimonies. They seek Him with all their heart. Obedience that is not just out of hypocrisy. We do not obey God just to please men. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon para ma-please natin yung mga tao. Andiyan kayo mga kapatid? Sa ating lumang relihiyon, usong-uso yan para makita nila na deboto kong matimtiman. Diba? Kailangan nakaluhod, kailangan akong magprosesyon. Kailangan nilang makita. We are pleasing men rather than God. No, hindi yun ang tamang pananampalataya sa Panginoon. Habits of people of the book that sincerely seek God. Ano yung mga habits na dapat nating ini-apply kung we are really people of the book? Number 1, they listen to God's word. Are you people of the book? Una, ang habit ng people of the book, nakikinig. They listen to God's word. Romans 10:17, sabi yan, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Sa ibang salin, anong sabi doon? Faith comes from hearing and hearing by the word of God. So dumadagdag, lumalakas, tumatatag ang ating pananampalataya kung patuloy tayong nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? So, number 1 habit ng people of the book, they listen to the word of God. No, John 8:47, sabi diyan, whoever is of God hears the word of God. Nakikinig ka ba ng salita ng Panginoon palagi? Yan yung habit ng people of the book. Listening means constantly, regularly, consistently reading, listening to the preaching of God's word. Constantly. Hindi once in a blue moon. Makikinig ako ng salita ng Panginoon. Ano ngayon buo ang buwan bilog ang buwan. No, sabi constantly, regularly, no, reading and hearing the word of the Lord. Amen. Yun yung number 1 habit of people of the book. They listen to God's word. Number 2, they meditate God's word.
Una, nakikinig. Regularly, constantly. No? Pangalawa, they meditate God's word. Psalm 119 verse 97. Oh, how I love your law. It is my meditation all day long. No? All day. Kapatid. How I love your law. How I love your word. It is my meditation all day. Anong iniisip mo? Sa maghapon, naiisip mo ba si Lord? Naiisip mo ba ang salita ng Panginoon? O iniisip mo anong susunod na iluluto? O lagi mo siyang iniisip, lagi siyang tumatakbo sa isipan mo, si Lord hindi mo na naisip, kapatid. Andiyan kayo, kapatid? Sabi nga ng Joshua 1:8, do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night so that you will be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Blessing will come. No? Kung tayo ay nagme-meditate palagi ng salita ng Panginoon. Meditating is you kept thinking of the Word of God and committing it into remembrance. Ano ibig sabihin daw ng meditation? You kept thinking. Palagi mong iniisip ang salita ng Panginoon. No? Kasi kapag palaging problema ang iniisip mo, nakakatulong ba? Hindi naman eh. Diba? Kung puro problema ang iniisip natin, hindi naman nakakatulong eh. Sabi dito, meditating is you kept thinking the Word of God and committing it into remembrance. What it says, what it means, it is getting deeper into God's Word. Lumalalim ka sa salita ng Panginoon. Amen? Andiyan kayo? Pangatlong habit ng people of the book, they obey God's Word. Number 1, they listen. Number 2, they meditate. Number 3, sumusunod. They obey God's Word. Luke 11:28, anong sabi dyan mga kapatid? Basahin natin. Blessed are those who, listen and obey. Keep. Ibig sabihin, you keep the Word of God, you obey the Word of God. Hindi lamang tagapakinig, kundi tayo ay tagasunod ng salita ng Panginoon. James 1:22, anong sabi? But become doers of the Word and not merely hearers who delude themselves. Hindi lamang daw tayo tagapakinig ng salita ng Panginoon. Dapat sumusunod din tayo sa salita ng Panginoon. Nandiyan kayo mga kapatid? Hindi lamang tagapakinig. Ang tanong, marami na tayong preaching na nadinig, tama? Kaso ang problema, hindi natin na i-apply. Kulang sa application. Mga 179 preaching na. Ang dami na nun. Pero ilan doon ang in-apply mo? Diba? Andiyan kayo mga kapatid, ilan doon yung in-apply natin? Kasi wag lang daw tayo tagapakinig ng salita ng Panginoon, ay dapat tagagawa rin tayo, tagasunod din tayo ng salita ng Diyos. Una, ano yung una nating point? Blessedness of the people of the book. Pangalawa, holiness of the people of the book. Kabanalan. Psalm 119:46, basahin natin. You have commanded us to keep your precepts diligently. Nandiyan ba? Basahin natin. Oh, may your ways be established, my ways. Then I shall not be ashamed when I look upon all your commandments. God's word helps us the people of the book, to live a holy life. Kung gusto nating mamuhay na may kabanalan, ang salita ng Panginoon ang tutulong sa atin. Sabi ni D.L. Moody, anong sabi niya? God did not give us the scripture to increase our knowledge. Hindi lang yan para sa knowledge natin but to change our lives. Ang Biblia ay not just to inform us, but to transform us. Amen? Ang salita ng Panginoon, hindi lamang para tumalino tayo, ay theologian ako, ay marami akong alam. Hindi ba, mga kapatid? Dapat yung alam natin, yun yung buwabago sa buhay natin. No? Yun yung purpose ng salita. It transforms us. No? The Word of God. Being a people of the book comes with responsibility.
Pag tinawag kang people of the book, pag tinawag kang Christian, may responsibilidad na kaakibat. We have to do something. Dapat may gagawin tayo. Una, ang gagawin natin, dapat diligent tayo. Number 1, diligence. Bakit anong sabi ng Biblia, ng ating text? You have commanded us to keep your precepts diligently. Anong ibig sabihin ng diligently? Mga kapatid? As people who rely on God's word, we must be diligent and consistent in obeying God's word. Ang ibig sabihin ng diligent, doing something diligently means doing it thoroughly and well. It is the opposite of doing lazily or shoddily. If you are tirelessly persevering and do something or do things with great care, then you do things diligently. Ginagawa mong buong sikap yung pagsunod sa Panginoon. Tayo sumusunod sa Panginoon ng buong puso. Hindi lang lazy, no? Opposite ng diligent ay laziness. Bahala na si Batman. Yung pagsunod sa Panginoon ay bahala na. No? Hindi sumusunod ka sa Panginoon, nagsisikap ka sa biyaya ng Panginoon. Unang responsibility natin? Diligence. Number 2, dependence. Ito mag-asawa to. Diligence and dependence. Yes, sisipagan mo. Gagawin mo yung 100% mo. Andiyan kayo? Gagawin mo yung 100% mo. Pero you will depend on God, not on your own strength. Bakit ang sabi niya? Psalm 119 verse 5, GNB version. How I hope and I shall be faithful, keeping your... Laging na nagpipray. You are hoping. Lagi kang umaasa sa Panginoon. You are praying. Dependence means relying on or being controlled by something or someone or something. There must be an awareness that we cannot do it on our own. We rely upon the grace of God. Amen? Yes, magsisikap ka. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Nakikinig po tayo? Magsisikap ka 100% sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pero you will depend on God. Hindi sa sarili mong lakas. Diligence and dependence. We cannot obey God on our own. Tama? Kaya mo bang sundin ang Panginoon sa ganang sarili mo? Walang lakas na nanggagaling sa Panginoon. Hindi. You need to depend on God. We cannot obey God on our own. We cannot change sinful attitudes on our own. Di ba? May mga kasalanan tayong ginagawa pa ulit-ulit, no? Sa saganang sarili natin, hindi natin kayang baguhin yun eh. Kung walang tulong ang Panginoon. Kung walang tulong ng banal na Espiritu sa buhay natin. We cannot change on our own. We cannot overcome sinful habits on our own. We cannot subdue sinful thoughts on our own. We cannot tame sinful tongue on our own. We cannot denounce sinful relationships on our own. There is a need to rely upon the grace of God. We must always seek God to obey His will. Dependence. Yes, you will be diligent. Sisikapin mo sa 100% ng kakayanan mo, susunod sa Panginoon, pero you need to depend on God. Sa biyaya, sa lakas ng Panginoon, Lord, yes, I will do my best, pero hindi ko kaya nang wala ka, Lord. Amen? Apart from you, I cannot do anything. Yun yung dependence, yung sinasabi natin dependence upon God. So the result of being diligent and dependent upon God is what? Confidence. Diligence, dependence, lastly, ang result, confidence. Ginawa mo yung 100% mo, excellent mo sa Panginoon, and yet you depend on God, sa lakas ng Panginoon, by the grace of God, magkakaroon ka ngayon ng confidence sa harap sa Panginoon. Hindi ka nahihiya sa sarili mo, na ay, puro ako kasalanan pinagagawa ko. Kasi hindi ka sumusunod sa Panginoon eh. No? Then I shall not be ashamed when I look upon your commandments. Hindi ako mahihiya. Kasi sinusunod ko yung kalooban mo eh. 100% ginagawa ko. Ano? At sa biyaya mo, sa biyaya ng Diyos, sa lakas ng Panginoon, hindi sa sariling saganang akin. Living according to God's word provides assurance and removes shame. A life aligned with God commandments is a life of confidence, as there is no cause for regret or guilt.
Bakit tayo laging nagigilt? No? Maya't maya, guilty feeling, nagigilt tayo. Kasi hindi mo sinisikap sumunod sa Panginoon eh. Sa kalooban ng Panginoon eh. Kaya merong guilt. No? Parang nahihiya ka mag-pray, nahihiya kang lumarap sa Panginoon. No? Andiyan kayo mga kapatid. I hope na hindi dahil yung sinasabi ko mga kapatid. Let us be reminded that we are able to obey God in not because of our willpower, but because of God's power. Amen? Hindi dahil sa willpower natin, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. He saved us and cleansed us through the blood of Jesus. This gives us confidence to approach God. No, hindi na sa saganang atin, hindi sa lakas natin, hindi sa willpower natin, kundi sa biyaya ng Panginoon. Niligtas tayo ng Panginoon, hinugasan ng ating mga kasalanan. Yun yung confidence na magbibigay sa atin. Sabi ng Hebrews 4:16, sabi niyan, let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Amen. Lastly, number 3, expression of the people of the book. No? Ulitin natin. Number 1 is what? Yung ating blessedness. Number 2, yung ating holiness. Number 3, yung ating expressions. Ano yung ini-express lagi ng mga taong, ng mga Kristiyanong people of the book, of the people of the book. Psalm 119:7-8, last verses. I will praise you with an upright heart as I learn your righteous law. I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. The more we learn God's word, it will lead us to praising God. Amen? Kapag nakikilala mo ang Diyos, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, nagtutulak sa atin ito para purihin ang Diyos eh. Nakikilala natin ang Panginoon eh. How amazing God is. Kung gaano kapangyarihan, kabuti ang Panginoon, merciful ang Panginoon. Lalong nagtutulak sa atin para mag-praise the Lord, purihin ang Diyos. Amen? The more we learn God's word, it will lead us to praising God. The more we spend time reading, meditating, studying, declaring, memorizing God's word, the more we will glorify God's greatness. The more na nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, nagme-meditate ka ng salita ng Panginoon, nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, the more you will glorify God. Mapapa-amazing ka ang Panginoon, dakila ang Panginoon, masasabi mong palagi. Amen? Verse 7-8. I will praise you, sabi niyan, with an upright heart, as I learn your righteous laws. I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. Praise and worship flows from the heart that delights in God's word. Pag palagi kang binimeditate mo yung salita ng Panginoon, you delight on God's word. Lagi mong iniisip yung kabutihan ng Panginoon sa kanyang mga salita. Anong mangyayari sa atin? No? It will praise and worship will flow. No? Aagos yung pagpupuri sa Diyos, yung pasasalamat sa Panginoon. No? Praise and worship flows from the heart that delights in God's word. As we understand who God is through His word, it should leave us in awe of His glory and majesty. He does not promise to praise God. Tandaan natin yung psalmist, ha? Hindi niya pinangakong pupurihin ng Diyos when he received God's great blessing. Hindi niya pinangakong, I will worship you, I will praise you, O Lord, when I receive blessing. Hindi yun yung pangako ng psalmist. Anong pangako niya? He promises to praise God when he learned God's righteous truth. Nung nakita niya, yung nakilala niya ang Panginoon, yun yung nagtulak sa kanyang purihin ang Diyos. Hindi dahil sa blessing. Excuse me po. Amen. Proper praise and worship comes from getting deeper into the Word of God. Yung praise and worship nating tama, ay resulta yon, magmumula yon kapag tayo ay lumalalim sa pagkakilala natin sa Panginoon. Proper praise and worship comes from getting deeper into the Word of God. Sentimentalism divorced from revelation. Sabi ni H.B. Charles Jr., ang ganda nito mga kapatid. Sabi niya, sentimentalism, no, yung pagiging emotion lang, pero walang Word of God, walang revelation, divorced from revelation is not worship. Hindi worship yun. No matter how sincere or extravagant
Yung extravagant, dinagdag ko na lang yan. It may be. We may be sincere, but sincerely wrong. Diba? Sincere na sincere ka magpuri sa Panginoon. No? Pero puro sentiments lang. Pero walang word of God. Hindi established ng word of God. Yung mga pagpupuri natin sa Diyos. Hindi worship yun. Kaya mga kapatid, na siguro naman, marami sa atin dito galing sa Pentecostal, di ba? O nanginginig, nangingisay, tumatalon, di ba? Lahat na ginawa pagkatapos, di ba? Andiyan kayo, nagiging sentimental lang. Hindi natin sinasabing masama yung emotion kasi gift from God yung emotion Di ba? Pwede tayo umiyak, no? Maging masaya tayo sa presensya ng Panginoon. Emotion comes from God. Pero yung naging sentimental, umatin kami ng lagi kami laman ng mga youth camp, o jump, talagang pagkatugtugan, matitindi. Jump around no? Uso pa yung banggaan noon, yung anong tawag doon, nakalimutan ko na yung tawag No? Talagang babanggain ka, sasayawan. Pagkatapos noon, anong na-accomplish mo? Di ba? Siyempre, naintindihan natin, yung tinatawag na euphoria, masaya sila. Naintindihan natin Pero hindi yun yung worship Di ba? Kaya nga sabi ni H.B. Charles dito sentimentalism divorce from the Word of God, from the revelation. No? Pagkatapos nun, may Word of God ba? Paano kung wala? Hindi yun worship Kaya mahalaga mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Sabi diyan, no? Asan na tayo? Sabi ni H.B. Charles, ulitin ko, your doxology must be tied to your theology. Yung pagpupuri mo sa Diyos, dapat nakatali sa pagkilala mo sa Diyos. Exalted praise flows from doctrinal truth. To go high in worship, go deeper in Scripture. Gusto mong maging high yung pagpupuri mo sa Diyos? Lumalim ka sa pananampalataya sa Panginoon, sa pagkilala sa Diyos, sa salita ng Panginoon. Devotion to God's Word is marked by prayer. No? Yan dalawa na yun. Importance of biblical praise and worship. Bakit mahalaga yung biblical praise and worship? Praise and worship song are more than a song. It's more than a song. Yung praise and worship song, mahalaga nga yun mga kapatid We declare God's work, God's Word. Worship song can either help congregation to focus on God or to turn your focus away from God. Take note mga worship leader. Ikaw naglilid ka ng congregation. It's either, sabi rito, worship song can either help congregation to focus on God or to focus away from God. Isang worship leader, ang focus mo, ang goal mo, i-lead ang congregation to focus on God. May mga worship song na hindi ginagawa hindi yun yung goal. Kundi, imbes na nakapokus sa Lord, nakapokus saan? Sa sarili. No, I want blessing, I want ganito. Praise and worship yun. Dapat nakapokus ka kay Lord. Naintindihan natin, I want to be happy in life, I want boyfriend and girlfriend. Iba na yung focus mo. Naintindihan ba natin mga kapatid sinasabi? So dapat we must be biblical in our praise and worship. Praise and worship lyrics should be doctrinally sound. Dapat biblical. Titignan natin. Ito po ay naaayon sa salita ng Panginoon. Ito mga kinakanta namin. No? As we all grow in the knowledge of God, we must avoid lyrics that is not sound or not biblically sound. What is acceptable? No? Good lyrics with no music. Acceptable yun, di ba? Is it acceptable? Good lyrics, even though without music. Acceptable? Hindi. Acceptable Kasi nga, we must be biblical in our worship Meron nga hymnal lang, meron nga a cappella lang Acceptable. Good lyrics with no music. May music, mas maganda, di ba? Pero with no music, acceptable. Pero unacceptable if you have good music but bad lyrics. Unbiblical lyrics, ganda. Talagang full band. Sinipra lahat. Pasok lahat. Hindi sintonado yung worship leader. Pero yung kinanta, unbiblical.
Di ba? Word of faith, o kaya prosperity gospel. Eh, di ba, sayang. Unacceptable. Di ba, mga kapatid? So, nakita niyo ba yung comparison natin? What is acceptable? Yung good lyrics, biblical lyrics, no music, or, yung isa natin, mga kapatid? Have good music, kompleto, may pausok pa, may pailaw pa, di ba? Pero yung kinanta mo, that's unacceptable. Okay pa yung nag-akapela tayo, pero yung kinanta natin, nasa Biblia. Biblical, di ba? Yung mga Kristiyano, sa bahay lang kung nagkakantahan eh. Di ba? Wala namang drums. Okay yun, maganda. Hindi natin inaalis yung mga yan eh. Di ba? Maganda yan kung meron tayo, kung we are capable of doing that, but praise the Lord. Pero ang punto natin dito, yung Word of God, dapat central sa ating pagpupuri sa Diyos. Worship, I also believe intelligibility and comprehension is essential in congregational worship. Yung intelligibility, ibig sabihin, naiintindihan. At saka comprehension, naiintindihan ba ng mga kapatid? Nauunawaan at naiintindihan ba ng mga kapatid yung pinapaawit natin? Yung kinakanta natin sa congregation. Kasi mahalaga yun kasi we are declaring God's word. We are worshiping God, kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Dapat biblical yung ating mga pagpupuri. Kaya mahalaga yung nauunawaan eh. Diba? Dapat sensitive din tayo sa mga congregation. Nakakaintindi ba sila ng English? Kung lahat naman tayo nakakaintindi ng English, hindi okay lang yung English. Eh kung magpapaawit ka ng English tapos mga tribo, di ba? Naalala ko to yung missionary na nagpaawit siya kasi alam nila yung pakanta, Majesty. Di ba? Piano pa eh. Pinakanta yung taga-tribo. Sabi niya, Magic Tree! Kasi ang naiintindihan niya, akala niya Magic Tree yun. Ang mahalaga, naiintindihan yung ating pagpupuri sa Panginoon. Intelligibility and comprehension is essential in praise and worship. Di ba? Dapat naiintindihan natin yung kinakanta natin, naiintindihan natin yung mensahe ng mga kinakanta natin. Napakahalaga, mga kapatid. So, worship leading or leaders is leading congregation to somewhere. Kapag umaawit tayo, yung ating worship leader, nililid tayo somewhere. You should carefully choose your set list, study the lyrics, and compare it to the Word of God. You have a divine responsibility to lead someone to be closer to God. Take note sa ating mga worship leader. You have a divine responsibility, to lead people to become closer to God. Hindi yung malid sila sa ibang bagay, sa sarili nila, maging me-centered. With that being said, worship leader should be diligently studying the Bible. Amen. Lalong-lalo na yung mga naglilid dito sa harap, dapat ay nag-aaral tayo. Tayong dapat ang umaattend ng Bible study. Amen. Sabi mo sa katabi mo, umattend ka na ng Bible study. Lahat tayo, biblical in our worship. Amen. Let me close this message, mga kapatid. As believers, we are called to commit ourselves to God's Word, seeking it, learning from it, and living it out daily. Let us seek let's seek to walk in the way of the Lord, relying on His strength and praising Him for His righteous commands. Amen? Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon, lumalim tayo sa salita ng Panginoon, ito'y makakatulong sa ating buhay Kristiyano. Amen? Let us all stand. Praise the Lord. Mananalangin po tayo quickly. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Maraming salamat po, aming Ama, sa iyong mga salita na amin pong narinig sa gabing ito, Panginoon. Lord, it's a simple message na naintindihan po namin that your word is powerful, Lord God. It is essential sa aming buhay, pananampalataya sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging uhaw palagi, gutom palagi sa iyong mga salita, Panginoon. Didili-dilihin po namin, iisip-isipin, aaralin po namin ang iyong mga salita, O God, araw at gabi ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin po namin. Ang lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.